na ang aso ay hindi lamang bantay ng bahay, kundi tagapagtanod din sa kabilang buhay? Sinasabi ng mga matatanda, kapag ang alulong ng aso ay mahaba, mabagal at tila nananaghoy, may masamang balitang paparating. 11:00 na ng gabi. Dilat na dilat pa rin ang aking mga mata. Mabigat ang hangin. Malagkit sa balat. Kahit nakatutok na ang electric fan sa akin, hindi pa rin ako dalawin ng antok. Biglang tumahimik ang buong paligid. Yung tipong kahit ang mga kuliglig, tila sabay-sabay na tumigil sa pag-ingay. Doon ko siya narinig. Si Blackie ang aso namin sa baba. Hindi iyon ang karaniwan niyang tahol. Hindi iyon tahol ng babala sa pusa o sa estrangherong dumadaan. Ito ay isang alulong na nagmumula sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Mahaba, malungkot, at nakakakilabot. Oh, nanindig ang aking balahibo. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sumilip sa dilim. Nakita ko si Blackie, nakatingala sa bakanting lote sa tapat ng aming bahay. Walang tao, walang anino, walang kahit anong gumagalaw. Pero ang buntot niya, nakapulupot sa pagitan ng kanyang mga binti. At habang patuloy ang kanyang pag-alulong, unti-unti siyang umaatras. Tila may kinatatakutang nilalang sa harap niya. Maya-maya, may narinig akong mahinang kalos sa labas ng aking pinto. Akala ko si nanay. Ngunit nang buksan ko, walang tao. Ang tanging sumalubong sa akin ay isang malamig na hangin at ang amoy ng kandila at tuyong bulaklak. Yung amoy na karaniwan mong nalalanghap sa mga punerarya. Tinawag ko si Blackie. Blackie, halika rito. Ngunit hindi siya lumingon. Nanatiling nakapako ang kanyang tingin sa kawalan. Tila may sinusundan siyang anyo. Isang aninong hindi ko makita. Biglang humangin ng malakas. Bang! Bumagsak ang picture frame sa sala. Pagpulot ko nito, tumapat ang basag na salamin sa mukha ng aking lolo na nooy nasa ospital. Eksaktong 12:00 ng hating gabi. Tumigil si Blackie. Humiga siya sa sahig at naglabas ng isang mahinang iyak na tila pagsuko. Ilang segundo lang ang lumipas. Tumunog ang cellphone ko. Si nanay, humahagulgol. Isa lang ang sinabi niya, wala na si lolo. Doon ko naintindihan, hindi lang pala pagbabantay sa magnanakaw ang trabaho ng mga aso. Minsan, sila lamang ang nakakakita sa sundo na hindi pa natin kayang tanggapin. Huwag nating baliwalain ang ikinikilos ng ating mga alaga. Sinasabing ang mga hayop ay may mas matalas na pakiramdam sa mga espiritu at negatibong enerhiya kaysa sa ating mga tao. Ang kanilang alulong ay maaaring babala upang tayo'y maghanda o magdasal. Kung ikaw ay nakaranas na rin ng ganito, baka may nais ipahiwatig ang iyong paligid. Ano ang kwento ng alulong ng aso ninyo?